Good morning everyone. Morning, here we go again. Maayong buntag sa tanan. Praise God. Good morning. Asa itong lineage? Thank you for this morning. Hallelujah. Good morning. It's a cold morning in Davao City, mga kapatid. My daughter here is so So good morning sa lahat. Good morning sa lahat, mga kapatid. Binabati ko ang lahat ng ating taga-subaybay. Salamat, maraming salamat sa araw-araw yung pagsubaybay. By the way, may isang nagsubaybay sa atin na parang hindi Filipino, foreigner. Tapos so happy na nakaasawa siya ng Filipina. And sabi niya doon, now I know the ending. Kasi nga Tagalog at saka English tayo. Siguro hindi niya naintindihan ang Tagalog part natin. Pero sa English part, naintindihan niya, mga kapatid. So, nag-comment siya sa atin dito, now I know the end. At least he know the end. Sa ending na niya alam, mga kapatid. Siguro, in-explain ng kanyang wife, no? In-explain ng kanyang wife, ang kanyang, in-explain ng kanyang wife, mga kapatid, ang whole story. And I'm so blessed, no, na may nag-watch pala sa atin ng mga husband ng mga Filipina. So, I'm so blessed na nabahagian sila, mga kapatid, ng ating sinishare, ng knowledge. No? Sabi nga sa Hosea 4:6, you shall people perish because of lack of knowledge. Yung aking mga sangkatauhan ay napunta sa kapahamakan dahil sa kakulangan ng kaalaman. So, blessed morning, Brother John, watching from Imus, Cavite, Benz. Comment, the best commentator, no? Ang ating kapatid na Benz, no? Good morning, no, sa lahat ng mga taga Davao. Mga ilang days na tayo inuulan at makulimlim ang panahon. So, praise the Lord pa rin dahil kabutihan ng Diyos, no, safe tayo, no? Kaya nga palagi ako dito sa amin, mga kapatid. Ikita nyo sa live video ko, palagi akong naka long sleeve kasi nga ang ginaw dito sa Davao, mga kapatid. I don't know, this is unusual weather happening, mga kapatid. Bakit ang ginaw, no? Buti na lang na may nagbigay sa atin ng mga jacket and sweatshirt. Yung kakilala ko noon na nandun na sa Korea, dinalhan nila kami ng package, mga kapatid, at yun ang isinusuot natin. Praise God talaga ang Panginoon. God is our provider. Na may mga jacket from Korea na pinadala sa package, no? Kaya tamang-tama na nag-change na ang weather dito sa Davao, na imbes sabi ng Pag-asa na El Nino, bakit mali ang kanilang prediction, mga kapatid, or kanilang pag-aaral, pagre-research? Bakit mali? La Nina man ang na-feel namin, baha man ang na-feel, na landslide man ang mga dahil sa grabe na pag-ulan. So, mali ang Pag-asa, no? So, wala tayong pag-asa sa Pag-asa, no? Kasi nga mali ang mga sinasabi. Maybe this following month may El Nino, pero sabi kasi nila pag tungtong talaga ng 2024 El Nino daw sa Pilipinas. Hindi naman El Nino, wala naman. So ito talaga nakakahiya, mga kapatid, di ba? Nakakahiya. So wala, hindi talaga credible source itong mga Pag-asa na to, itong mga NASA na to, kasi puros lang
mga deception ang ginagawa nito sa buong bansa. So, kumusta ka kapatid? No, thank you for watching. Daisy Kumari Gracimo is watching, no? From Davao ito si Daisy, Sister Daisy. Kumusta ka, kapatid? Well, nag-wait tayo sa iba, mga kapatid. Maganda itong topic natin ngayon. Kasi we are in Transhumanism Agenda Part 17, The United States of Nephilim. So, hindi na yan the United States of America, mga kapatid. The United States of Nephilim. No? Hallelujah. So, maganda itong topic natin maya-maya. Still, we will connect, no? We will connect pa rin, no? Sa nangyayari noon at ngayon. We will connect the history while nagkakaganito na ang takbo ng kasalukuyang panahon. It's because it runs through the history. Sabi nga ni Matthew sa Matthew 24, as the days of Noah. So same, walang pagkakaiba. Situation, mga tao lang ang mga ang nagkakaiba. Ang generation, ang high-tech lang, pero the trend are the same, mga kapatid. So good morning, good morning. Babatiin ko muna ang ating mga kababayan while waiting the others. No, babatiin ko ang ating mga new. Hindi ko na ma-mention lahat kasi marami na rin. Mga new natin na mga followers, mga new natin na nagtaga-subaybay sa atin, no, from all over the Philippines and even outside the Philippines. Binabati ko lahat, mga kapatid. So, I have comment, no? Salamat sa comment, Sis Ellie Abrigo na from Italy. No, kahapon kasi binabati ko siya. Kahapon kasi birthday niya. So happy birthday Sis Ellie Abrigo. At doon may konting salo-salo sa kanilang bahay. Nandun sila Sis Maribel Garcia ng Italy, taga-Italy din na nagasubaybay sa atin. No? Doon sila nagsalo-salo at doon ang may mga Filipino community, mga friends nandoon. And pinanood nila yung video natin, live natin kahapon. And grabe ang feedback nila, mga kapatid, na sabi nila na nagpapasalamat sila sa atin, mga kapatid. Praise God sa awa at tabag ng Panginoon at paggamit ng Panginoon. Nagpapasalamat sila kasi nga natauhan sila, mga kapatid, itong mga deception na nangyayari all over the world. At binabati kita, Sister Ellie Abrego, sa iyong kaarawan. So, at sa lahat ng mga Filipino dyan, no, naway ang pag-iingat ng Panginoon ay nasa sa inyo, no. Thank you so much from the bottom of my heart. All glory to Jesus alone, no. Hindi dapat natin natanggapin ang glory, ang lahat ng mga pag-appreciate, kasi baka malulula tayo, matulad tayo kang Lucifer, no. Nalulula, the pride goes sit in his heart. No. Baka next tayo ihulog ng Panginoon, no. All glory belong to Jesus. Tayo lang ay ginagamit, mga kapatid. So kayo din, kung magpagamit kayo sa Panginoon, no, you can do the same, and you can even surpass of what I am sharing, mga kapatid. So it's all in the net lang man ito lahat, mga kapatid. It so happen that you will be in the conviction of the Holy Spirit. No, lahat ng knowledge, mga kapatid, nasa net, nasa Bible. You have just to refer it, mga kapatid. So that's it. You can do it by your own self, no? Pag sinabihan ka ng Holy Spirit na gamitin yung kaalaman mo, i-share mo yung kaalaman mo, kapatid. You can do it, mga kapatid. Well, good morning. Mayroong 3 na tayo na viewers, mga kapatid. Paki-notice po kung taga saan po tayo, mga kapatid. Dito pa rin tayo sa topic na Transhumanism Agenda, Part 17. So, the United States of Nephilim.
Nandito makikita natin, no, ang aking inilagay na may flag sa US with all the stars, no. Alam nyo na ang stars. And the mark in their right hand. Brother John, you'll own nothing and be happy, sabi nga ni Santa Claus. Web, kaya may digital na yung turukado at transaction. Oh. You own nothing and be happy. Salamat, Brother Benz. Sabi ni Web. So, alam nyo na, pag sinabing Web, ha, may mga coding tayo kasi nga, pinipilter na ng ating mga kaaway ang sasabihin natin na pangalan. Ito si Santa Claus. Alam niyo na dapat kung sino si Santa Claus. Sinuli scam. No? Si Hell Gates. Kilala niyo na yan sila dapat, no? Yan ang mga ulupong, mga nipilim yan, mga kapatid. So, good morning, good morning. Good morning. Keep on commenting your ideas, your thoughts, kung ano ang maidadagdag nyo para mabasa ko, mga kapatid. As the live goes on, no, mag-comment kayo sa baba, mga kapatid. At pasensya na kayo, mga kapatid, kung minsan tayo ay nauutal kasi nga Bisaya, mahihirapan talaga ang Bisaya magtagalog, pero the best that I can, mga kapatid, I will really deliver this message. Praise God. Good morning, Brad Dudski. Dudski is watching. Taga saan si Brother Dudski? Pag dating natin sa 10, mga kapatid, or before 10, mag-start na tayo, mga kapatid. Kwentuhan lang muna tayo. Binabati, mga pagbabati, no? Binabati ko si sa lahat ng mga taga Aklan, Kalibo Aklan, no? Taga Quezon City, no? Hindi ko na lang i-mention ang mga names, no? Quezon City, binabati ko ang mga taga Luzon, Cavite, Pangasinan, no? Benguet, Quezon City, NCR, La Union, Negros Occidental, Bulacan, Caloocan, Manila, Pasay, Manila, mga kapatid. Binabati ko rin ang mga taga Samar Leyte, Kalibo Aklan, Davao de Oro, Kidapawan, dito sa Mindanao, Kidapawan, Tulunan, North Cotabato, no, especially dito sa amin sa Davao, no, sa lahat ng mga Davaoenos diyan. Davaoenos are not for sale. Amen, Davaoenos. Marami akong nakikita na mga karatula doon sa tabi ng mga streets dito sa Davao, at kahit sa mga barangay hall may nakalagay na mga tarpaulin, Davaoenos are not for sale. Grabe ka anong tawag nito? Patronize. No? Si Sis Connie Nesco is watching, mga kapatid. Mary Jean Bato, no? Good morning sa inyo, mga kapatid. Good morning, good morning. Sana you can tag your friends. No, you can tag your friends and share it, mga kapatid, so that many people will really awaken what's going on in this last day and what's happening and what's deception of Satan in these last days. So we should expose them. No, kaya nga may mga magsasabi sa akin na puro ini-expose mo ang lahat ng kadiliman. Kasi nga, kung hindi natin i-expose ang kadiliman, talagang hindi nila makikita ang liwanag, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. So today is Saturday. No, kahit nga ang ating mga pizza from Monday, Tuesday, Wednesday, Friday, Saturday, these are all the gods, no? Mga idols ito, pagan, na pinapangalan sa lahat ng mga planets, no? So, there are deception talaga happening all over the world. Blessed morning po, Pastor, sabi ni Mary Jane.
Good morning, good morning. So mag-start na tayo, no? Medyo mero-mero na. Binabati ko rin ang mga kasamahan natin dito sa church namin, no? Dito sa Davao. Kasamahan namin sila Sarah Escalicas, sila Luti and Michael Sinsil, no? Brother Ray at Aquila Elephant, no? Mercurio and Mercurio family, Baring family, and Beroy family, Berbin family, si Brad Edwin and si Lely, no, the Sinadhan family. Sa binabati din namin ang Arbois family, Carmencita Arbois and all Arbois dito sa Los Amigos, Davao. Binabati ko tomorrow, ha, simba tayo mga kapatid, no? Sunday tomorrow. Good morning, good morning. So mag-start na ako, but before we start, let us go in prayer. Father God, thank you, Lord, for this morning. Thank you for your loving kindness. Thank you for faithfulness, O Lord. Every inhale and exhale of our lungs and every beat of our heart is a miracle, O Lord. That's why we don't need to murmur our situation today, because we are still breathing. The moment that our brain is functioning and all the system of our body is functioning, and it speak about your glory, your miracle, that you are still in us, oh God. Thank you, Lord. Take us, Lord, from any deception, and Lord, display your knowledge and wisdom heavenly. In the mighty name of Jesus, we submit, we are humbled by you, and we stand in awe of you, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. So let's keep the ball rolling. Transhumanism Agenda, Part 17, United States of Nephilim. So as we know, mga kapatid, our previous topic, ng 15, 16, it's about the fallen angels, this Nephilim. So we will study, we will center our focus, what is this kind of creatures by the Lord. No? Nephilim is one of the triad. We say triad, mga kapatid. May hierarchy and orders kasi si God, no? Sa angels, angelic being in the heavenly realms. May triad, may tinatawag tayong first triad, second triad, and third triad, no? The government here on earth, mga kapatid, kinopya lang din natin sa government doon sa heaven, no? The order, no, of the government. Kaya nga, noon pa lang, ang mga tao may United Nation na, no? Itong si Nimrod na nagtayo ng Tower of Babel, it is the United Nation. Speak about the United Nation. Speak about this world economic, world health. Basta world gani, mga kapatid, United Nation, mga NATO, mga alliance gani worldwide, speak about the one world government or the Nimrodic spirit, the reincarnation of Nimrodic spirit. So this Nephilim, mga kapatid, is a part of the angelic triad, no? The first triad, the second triad, and the third triad, no? So makikita natin ang hierarchy, part sila sa hierarchy. They are the watchers, mga guardian, no? Kita natin ang mga movie ng Guardian of Galaxies, mga ganyan, their duties is to watch, from the word watch, no? To guard, no? The humanity, mga kapatid, no? Pag-create ng Panginoon dito sa atin, may mga watchers na itinalaga ang Panginoon to guard us, no? Kasi nga first time pa ng human na mapunta sa malagay sa isang planeta, and they don't know what to do, no? They don't know the distraction, they don't know, parang nangangapa pa ba? So to watch, no?
Kaya nga, may mga movie ngayon nga, Maleficent. If you have seen the movie Maleficent, it is a Nephilim. No, yung si, sino ba yung nagdala yun? Angelina Jolie. Katauhan ni Angelina Jolie, yung bata na nakalaban, anak ng kanyang lovers dati, na siya ang nag-aaruga kasi kinuha niya. And talagang nagalit siya sa papa ng bata kasi lover nga niya. And no, habang lumalaki ang bata, no, naging attract na napamahal na sa kanya ang bata. Yung malaglag na sana ang bata, no, the story goes, hindi talaga niya makayanan tingnan na malaglag lang sa isang bangin ang bata. So gumagamit siya ng mga roots, diba? Mga roots para isaluin ang bata at ibalik. Kasi lakad ng lakad lang ang mga bata. So that's actually doon na movie na yon, mga kapatid. That's the description of how these Nephilims' job and duties. No, they are the protector, they are the guardian, no, of the human, no. So, as we know, mga kapatid, that Satan, that's why dito sa title ko, The United States of Nephilim, makikita mo ang mga armies, no, nagsalute talaga. What it's all about, mga kapatid, makikita niyo sa picture na nilagay ko dyan. The stars are the representation of the fallen angels. And the most powerful nation on earth ngayon is the United States. And the army of the United States is saluting the flag, the banner of the Nephilim. Speak about those stars, which is speak about the fallen angels. The salute, actually the President of the United States is a Nephilimic president, mga kapatid. All nitong mga World Health Organization, WEP, Santa Claus, ito si Knowles Camp, si Hell Gates, all these are Nephilimic. They are running the world right now, mga kapatid, without you knowing it. And these Hollywoods, Marvels, productions, music industry by Taylor Swift are run by the Nephilim. Makikita mo sa mga concert ni Taylor Swift, talagang blatant na nag-worship, nag-ritual talaga kay Satan. The God of this world in 1 Corinthians 4:4, the God of this world, which is Satan. The music industry, no? Even the sports, no? As we know, bago lang ang NBA All-Star. Alam niyo bang All-Star? The word All-Star speak about the worshiping of the fallen angels or the stars, the dawn star. And di ba doon sa Hollywood, mga kapatid, mupunta ka sa Hollywood, may star sila na parang ilagay ang kanilang pangalan doon sa Hall of Fame, at saka mag-frustrate sila doon, mag-bow sila doon sa star. So all of this, mga kapatid, without you knowing it, these people, all the people in the world are worshiping we are in the United States of Nephilim. We are now. That's why sabi ni Jesus, mga kapatid, that we are sheep among the wolves. What is this wolves Jesus is talking about? The wolves are the Nephilim surrounded. We are surrounded by Nephilim. Are you following, mga kapatid?
Are you following? So, this American flag itself is not the nation of America represent. But this flag is the representation of the fallen angels, the stars, the dawn star. Tingnan nyo ang flag nila. Nagsalot lahat ng mga sundalo. Lahat ng pinuno sa buong mundo. This is the flag of Lucifer. This is the flag of Lucifer, mga kapatid. The stars there, na maraming stars, these are the angels, mga hierarchy ng angels na dinisib ni Lucifer sa langit, na sila Samyasa, no? Sila Azazel, sila Kokabel, Chasasel, Chamsel, Armoros, Shamel, at marami pang iba. Kasi nga, hierarchy nga itong angelic. Are you following, mga kapatid? So, they worship the fallen angel. Ang Amerika, tingnan nyo, ang nakalagay sa kanilang mga soldiers doon, ang flag sa Amerika, this is the mark. Tanda rin din ito, mga kapatid, kaso lang external ito. Kasi ang tanda ng halimaw is external ang internal. Dalawa kasi ang tanda ng halimaw, kapatid. And this flag sign dito sa mga soldiers na may flag ng Nephilimic flag, it is their allegiance and worship and bowing to the beast. Kaya nga, yung sasakyan ng presidente ng Amerika, yung kanyang automobile na sinasakyan, tinatawag na the beast. Okay? I-search nyo yan. Ang tawag sa sasakyan ng presidente ng Amerika na super high-tech at super power, na bulletproof, na hindi talaga basta-basta, and all the technology nandyan, may tinatawag na target missile dyan, may machine gun, may bulletproof, may lahat, ay tinatawag na the beast. The beast ang tawag ng car. So ito pa lang, mga kapatid, hindi na ito United States of America. But, shall I say, United States of Nephilim. So the principle of the Nephilim are here, in the Hollywood, in the sports, the All-Star. The Nephilim, God is here. Like sila LeBron James, tinatawag silang the greatest athlete of all times. The GOAT. GOAT is speak about the devil. Greatest athlete, no? Greatest of all times. The GOAT. It's abbreviation for GOAT. Greatest of all times. Are you following, mga kapatid? So, we are in, mga kapatid. So, let's continue, mga kapatid. Are you following? So, when we say Nephilim, mga kapatid, ano bang may ano ako dito, what is Nephilim, no? Utay-utayin natin ito para maintindihan talaga. Sabi dito, mga kapatid, ilapit ko lang. Wait. Sabi dito, mga kapatid, Nephilim is sometimes translated as giants, sometimes in its literal, the fallen ones. The origin are disputed, some including the author of the Book of Enoch. So, nandun talaga ang detalye sa Book of Enoch, mga kapatid, no? Offspring of the fallen angels and humans. Others view as the offspring of descendant of Seth and Cain. So makikita mo,
yung union ng yung after the fall of Adam, si Cain, mga kapatid, alam niyo naman si Cain, ang murderer, mamamatay tao, pinatay niya si Abel dahil sa kanyang jealousy. So dahil offspring of descendant of Seth and Cain, mga kapatid, yun, doon na nagsimula, mga kapatid, ang kanyang tinatawag na offspring. Kasi na-deceive na. Are you following? Kaya nag-start na the first murder happened in the history of the whole world was the product of these Nephilimic genes that being introduced to na nag-transfer doon kay Cain, mga kapatid. Because tinanggap man ni Adam ang offer ni Satan. Kaya para naling niyang tinanggap ang principle ni Satan. Are you following? So the first fruit of wickedness was in Cain, mga kapatid. The first murder happened. Are you following, mga kapatid? So dito, mga kapatid, what does God say about Nephilim? In Genesis 6:4, says the Nephilim were in earth in those days, and also after that, when the sons of God, which the angelic being, came into the daughters of man, and they were born a children, and they were mighty men, the word renowned, of the men of renown. Ito sila Nimrod, mga Nephilim ito, mga kapatid. And ito sila Goliath, na nakalaban mismo ni David. They are the Nephilim. Nephilim are portrayed at tall, no? Mga malalaki, mga kapatid, no? Meron nga ang mga Nephilim ngayon, sila Yao Ming, no? Talaga at tangkad, mga 8 pagani, mga kapatid. Itong sila Nikola Jokic ng NBA, ang tatangkad. Halos hindi natatalon, mga kapatid. So Nephilim portrayed as tall, muscular demigods, capable of incredible power. May mga power ito, mga kapatid. Kaya nga, noong panahon, dahil sa panahon ng Judges, if you read the book of Judges, mga kapatid, no? If you read the book of Judges, kasi ng panahon ng Judges, or maghuhukom, wala pang mga ano doon. Wala pang hari doon. And the only way na proteksyonan ang mga mamayan ng Israelita is through this tinatawag na mga warriors. Kaya nga, in connection, dahil laganap na ang Nephilim, in connection, tinawag ng Panginoon si Samson. Di ba? Si Samson, ang lakas ni Samson na, pero may sikreto si Samson, no? Para si Samson ang magiging protector against the Nephilim, against these watchers na nagkatawang tao na malalakas at powerful. Kaya nga, grabe ang lakas ni Samson, mga kapatid. And even in the times, no? Because they are demigods. They are malalaki talaga, mga kapatid. And even in the times of David, no? Even in the times of shepherd David, malalaki ang mga Nephilim. When you read the book of Samuel 17 verse 4, a champion went out from the camp of Philistine named Goliath from Gath, whose height was 6 cubits and span. Man mo anak, mga kapatid, almost mas mataas pa kay sa pinakamataas kang Yao Ming or kang Nikola Jokic ng NBA, mataas pa. Kasi 12
no, whose height was 6 cubits. That's 12 feet o 10 to 12 feet. Mataas talaga yan mga kapatid, halos kalahati ng niyog. And David was just 17. he killed that Nephilim. Are you following mga kapatid? So this is really mind-boggling mga kapatid. So, what happened? No? So, that's why mga kapatid, itong tinatawag na Book of Enoch, no? Kasi may magsasabi mga kapatid na hindi daw ito legit ang Book of Enoch. Ganyan, no? Hindi daw siya legit kasi hindi daw dapat pag-aralan kasi hindi daw nakakanonize. But I suggest mga kapatid, no? We should refer the Book of Enoch kasi doon sa Book of Enoch talaga, doon talaga ang detalye about this Nephilimic. It's a referral book mga kapatid at ang ano pa doon sa Book of Enoch mga kapatid, nandun pa lahat ng mga pangalan, specific name of the angels and their hierarchy mga kapatid. Are you following? So that's why we need to study this. Why? Because the moment you study this, mga kapatid, you will know why this is happening. Tinatawag na ngayon, nangyayari sa atin, itong mga genetic mutation, itong mga bakulam na to, kasi that's part of the Nephilimic agenda. No? That's part of the Nephilimic agenda. Their genes are evolving. Nag-evolve pa rin. Are you following mga kapatid? So, kung hindi natin alam, mga kapatid, that these angels are here, the fallen angels, the Nephilim are here, nandito na sila mga kapatid. Kaya nga, ang flag ng US nag-represent of the Nephilimic angels was spoken by Enoch. Yan lahat sila. Yang stars dyan. Hindi ka ba magtataka bakit ganyan ang design nila? Maraming stars. Kung matatalino sila mga kapatid, bakit ganyan lang ang design nila? Parang masabi mo, no? Bakit ganyan ang design ng flag in United States? Stars lang. Kasi nga, there is connection of worshiping the beast or the head of the Nephilim, which is Lucifer. Are you following mga kapatid? That's why nga, if you read the Word of God, the Bible, annihilate all. Ang order always ni God, nitong mga Amalekites, Hebusite, Jebusite, Hittites, these are mga Nephilim. Yung lahat ng nadaanan nila Moses papuntang Canaan, at Joshua, at Caleb, the sons of Anak, in Numbers 13, verse 33, ang order tala ni God is annihilate all, walang buhayin. Kasi nga, pag manirahan na sila doon sa promised land at may ititira sila, baka mag-intermarry na naman ang mga Israelite at ma-reproduce na naman ang lahi ng Nephilim. That's why always ang order ni God is slaughter them all. Walang bubuhayin kahit mga bata. No, brutal no. And even
Dumating na lang yung panahon ni Saul, one of the sin of Saul, mga kapatid, is hindi siya pinatay na hari, which is Nephilimic din. Binuhay niya, at nagalit ang Panginoon sa kanya. That's why his kingdom was taken from him and give it to King David. Are you following, mga kapatid? Galit talaga ang Panginoon sa transhumanism. No? Kaya nga, yung tinanggap natin na product ng transhumanism, itong turok na to, itong mga genetic codes na ito, galit ang Panginoon yan. Sa simula pa lang, ang order ni Lord is ubusin. Are you following, mga kapatid? Kahit kang King David, kaya nga, ang ginawa ni King David kay Goliath, pinupugot ang ulo. Why? Because it was controlled. The head is controlled by the genes. Are you following, mga kapatid? Am I make sense na tinahi ko ang history sa Bible to what's happening today? And the fallen angels now introducing their products to us to make us another sets of Nephilim na naman. That's why, minsan, sabihin natin na, makulam lang man yan, ano lang man yan. No, mga kapatid. Big deal yan sa Panginoon. Are you following? Pinaputulan nga niya ng ulo si Goliath. Are you following, mga kapatid? Sabi nga kang Moses, walang ititira ang Amorites, Amalekites, Jebusites, Hittites. Ito ay mga ubusin talaga. So grabe ang ano ng Panginoon. Bakit ubusin? Hindi naman maawa ang Panginoon. Kahit nga ang mga hayop nila, ipapatay nga ng Panginoon. Ipasunog nga ng Panginoon. Kasi mga kapatid, kahit hayop nila, nandun na rin ang DNA ng Nephilim. Kasi nga, dahil sa wickedness, nakikita mo nga ngayon, mga kapatid, di ba? Kahit sa mga sinasabi nating mga, hindi ko na nang babanggitin, may mga sexual intercourse na sa mga hayop, ang human. Kaya nga, ipinapatay ng Panginoon sa panahon ni King Saul. Sana, kung nag-obey si King Saul, partial obedience lang man sa kanya, pinapatay kahit mga hayop. Kasi nga, yung mga human nakipag-intercourse na rin sa hayop, which is nangyayari na ito ngayon. Maraming sites na mga ganyan ngayon dahil sa increase of wickedness. Kaya in the last days, mga kapatid, ang gagamitin ni Lord ay apoy na talaga. Kasi nga, pag hindi apoy, mabubuhay uli ang mga Nephilim. Ferment, ang sabi sa 2 Peter 3, a fermented heat. Amen? Are you following? A fermented heat. Okay? Na-follow nyo ba ako, mga kapatid? So tell me your thoughts, mga kapatid. So that's why we need to study the book of Enoch, mga kapatid. We need to study the book of Enoch. No? We need to study the book of Enoch. Why? Because there is the complete. No, tingnan nyo dito. Kung gaano kalaki si Goliath compared to David. Tingnan nyo dito. No one
was ever able to explain why God wanted the Israelites to kill them all. The order is to kill them all. Even the hayop, kasi nga, nag-intercourse na rin ang mga human sa hayop, and genes are being transferred to the hayop. Tingnan mo ang mga tauhan ni ano dyan. Kung gaano kataas si Goliath. Si David, para ng grasshopper si David. Pero kasi nandyan si God, the Almighty, talo yan. And even in the time of Gideon, di ba? Mga Nephilim din ng kalaban nila Gideon. And 300 lang sila Gideon. Malalakas, mga Assyrian. Di ba? So noon pa pala ito mga kapatid, bakbaka na. Hanggang ngayon, technology na ang ginagamit ng mga Nephilimic. Hindi na sexual intercourse kasi nga, ang mga tao, high-tech naman din. True turok. True nasal. True philosophy, filosofiya, idea. Sa pamamagitan na pag-educate sa Netflix, doon nila ipapahayag ang kanilang mga plano at mga Hollywood movies. No? Deception are there. Without you noticing it, even the flag of America is the flag of the Nephilim. You following mga kapatid? That's why sinabi ko sa inyo na itong mga nuclear weapon na to from tinatawag na sandata na espada, galing ito kay Azazel, ngayon nag-evolve na mga kapatid, nag-high-tech na, nagiging guns na, nagiging hindi na kailangan chap-chapin ang tao para mapatay. Just distance na. Hindi na kailangan lapitan ang tao. Nag-evolve nga ang Nephilimic inventions. May mga drones na nga. Unmanned. Yung mga unmanned. Pwede na magira ang tao na walang tao na mamatay. Natawag nito technology, unmanned na, mga humanoids na. Ito ay mga disciple ni Azazel. Itong mga nuclear weapon ng sinasamba na ngayon, ang nuclear weapon ng North Korea. Alam nyo ba ang Panginoon ng North Korea ngayon mga kapatid? Ang Panginoon ng North Korea ngayon is ang nuclear weapon. Sinasamba, win-worship na nila. Ito ay mga ano ni Azazel. From the word assassin. Assassin. No? Patayan talaga. So the Nephilim are in high-tech form. Ngayon, galing sa espada-espada sa panahon sa Biblia, panahon nila David, panahon nila Samson, na Gideon, na Moses, sa Canaanites. Galing pa ito sa panahon ni Cain. Is the first murder happened. Hanggang ngayon, nagka-high-tech na rin. Yung kamatayan ng tao, hindi na masakit. Pwede ka nang patayin na hindi mo alam na pinatay na ka na pala. Are you following? Kapatid, pwede ka, you will be killed without you noticing that you are killed. Injeksyonan ka lang dyan ng potassium chloride.
Yung ginagamit sa silya elektrika o electric chair, patay ang tao na hindi niya ma-feel na kasi yung electric chair, no? Parang matagal pa yun bago mamatay ang tao. Alam nyo, ang ini-inject sa electric chair, lethal weapon yun na potassium chloride na in-inject sa ugat natin, sa ugat sa tao, and parang natutulog lang ang tao. Yun! Dapat alam mo yun kung ano yung death penalty natin na through injection. Alam mo dapat, kapatid. Gumising na po tayo. Yung euthanasia nga, ang sabi nila, euthanasia. Kasi doon sa ibang bansa ngayon, no, pwede ka nang, for example, magpirma lang ang mga waiver, ang mga kamag-anak dyan. Kung ikaw, naghihingalo ka na, magpirma lang dyan, pwede na, ang tawag niyan, euthanasia or mercy killing, legalized doon sa ibang bansa, na i-inject lang doon sa dextrose mo ang potassium chloride, increase high dosage of potassium chloride. Patay ang tao, mga kapatid. Mag-stop ang heartbeat niya. Kaya nga, ang nangyayari ngayon, ang product ni Azazel at Samyanza, which is, ang head nila, triad nila, Lucifer, kaya nga, nagka-heart attack dahil nag-stop ang potassium chloride, nag-sit-in ang barium aluminum or Bal metal, nandun sa kanilang body. Nandun sa utak. Are you following, mga kapatid? Are you following? Ito pa, oh. Even sa mga research, mga kapatid, ngayon, mga kapatid, no? Even sa mga research ngayon, may nakikita sa cell mismo, sa cell membrane mismo, ha? Sa cell membrane mismo. Ito, mga kapatid. Ito ang cell natin. Ask ko lang. How in the world does this medical practitioner found some metal in your nucleus? Alam niyo saan yung nucleus, mga kapatid? That's the smallest part of the cell. For example, kuha lang ako ng pera, no? Para maintindihan nyo. Wala ako ng sinsilyo dito. No? If this is the cell, mga kapatid, if ito ang cell, itong piso, nakita nyo bang piso, mga kapatid? No, this is cell. This is the representation of cell. No, itong piso, it represents cell na nasa loob ng katawan mo, and may nakikita sila ngayon, according sa studies, may nakikita silang small portion of metal inside mismo ng cell. Alam nyo naman ang cell, it's the smallest particle of the part of our body. DNA level na to. May nakikita sila, ang cell kasi covered yan ng mitochondria. Kung ito, ang paligid ng piso, this is what we call the mitochondria. This is the defense. Ito ang harang para hindi makapasok yung metal. Pero ngayon, according to science, may nakikita ng mga metal sa loob ng cell. Are you following, mga kapatid? That's the product of Azazel, which is the angel of assassin. Assassination. Which is the disciple of Lucifer. Kasi nga, triad ito sila. Alam niyo yung triad, mga kapatid? From the word triad, tri.
Anong try? Three. Kasi kinapi nila ang triad trinity ng God. God the Father, God the Son, the Holy Spirit. Kopya-kopya itong triad ni Lucifer. Lucifer, si Samyasa at si Azazel is the high rank triad of angelic being. The same, kung anong ginawa nila noon, yun pa rin ang gagawin na ngayon. Itong mitochondria, ito ang part ng ating cell. Kung ito ang piso, ulitin ko. Ito ang piso, itong circular na part ng piso, this is mitochondria, the barriers or the membrane of our cells. Kasabog ito mga kapatid. At may nakikita silang micron, 500 nanometers, 400 nanometers, 200 nanometers, habang lumiliit 100 nanometers. It is very microscopic. Hindi mo nga makita yung 100 nanometers sa mata mo kahit ilagay mo dyan. So small textures of metal inside the nucleus. Alam yung nucleus? The smallest particle of the cell? Pumasok doon. Kasi nga, iba itong ano ni Azazel or Azazin. Are you following mga kapatid? Kaya nga sa Matthew 24, sabi doon, as the days of Noah. Kung alam lang sana nito ng mga pastor na naluloko, nag-theology man sana, no? Kasi lahat-lahat, mga kapatid, ang warning ng Panginoon na dito lahat. Dito lahat mga kapatid. Tapos nag-school ka pa ng Bible school. Ako nga, wala nga akong Bible school background mga kapatid, sa totoo lang. I am not into Bible school background. But I am called by the Lord to pastor. I am a pastor by calling. I'm not pastor by studying. I'm like Peter, who is a fisherman. No? Kasi nga, binasa natin, praise the Lord, sa kanyang papuri. Kasi nga, binasa natin ang Biblia. At may warning ang Panginoon doon. This world will be ruled by Nephilim in these last days. Kaya pakunti ng kaunti na ang pure-blooded human ngayon. At saka, ngayon, lalo na ang Red Cross, nagsasabi ang Red Cross na kailangan yung mag-donate ng blood ay hindi vaccinated, nakabakulam. Tataas ang price ng blood ng mga unbox. Kaya nga, yung sinasabi sa Bible, nahahantingin yung mga pure-blooded human, hahantingin kasi millions ang blood natin. Billions. Actually, we are the cure in these last days. The cure is in our body. The pure-blooded plasma. Kaya nga, tago ka na ngayon, kapatid. Tago. Hallelujah. That's why sabi ni Lord, shorten the days, O Lord, so that the flesh can survive. No? Promise yan ni God. Lord, tuparin mo sana ang promise mo. Tuparin talaga yan ng Panginoon. Ha? Tuparin yan. Hindi ano si Lord. Ganon mga kapatid. Are you following mga kapatid? So itong mitochondria, part ng cell, pinasok na ng
Millimeter yan. Micro. Are you following, mga kapatid? Kaya we are in the Nephilim, United States of the Nephilim. Ang Amerika, number 1. Diyan United States of America, mga kapatid. United States of Nephilim, shall I say. Because they worship, even their flags speak for itself. The flags represent the stars, the fallen stars. Even in their Hollywood, the Paramount, kita mo ang Paramount, may mga stars dyan. At saka yung mountain, speak about the Mount of Hebron, where the 200 fallen angels descend. Yung mga nag-aaklas na 200 descend. No? I think may ano ako dito, may picture ako of Mount Hermon, mga kapatid. Sa tinatawag na Paramount. Ito, meron pala. No? Ito po. No? Ito po, oh. Sa Paramount Picture. Yung sa mga movie, may mga star papunta sa bukid na sinasabi sa Book of Enoch, the Mount of Hermon, where the 200 fallen angels cast out. The cast outs. Are you following? It's a subliminal message. Yung parang pag makita mo ito sa mga Hollywood, it's a subliminal message. Speak about the Mount Hermon, the 200 fallen angels or Nephilim was cast out by the Lord. Descended. You following, mga kapatid? So, it's a subliminal. Alam mo yung subliminal, mga kapatid? Ang subliminal, mga kapatid, it's in the brain. Educating your brain para mapaniwala ka sa isang filosofiya. No, it's an education. So yun po ang tinatawag na subliminal. Parang akala mo, no, tingin-tingin ka lang na Netflix, tingin-tingin ka lang ng movie, akala mo lang yon, pero may spirit behind that. Without you knowing it, you are worshiping na pala, no? You are worshiping na pala sa Antichrist. Are you following, mga kapatid? So I hope may nakikita tayo at may nakuha tayo ngayon. Amen? So these fallen angels, mga kapatid, these fallen angels, the worthless, shall I say, the worthless shepherds, watchers, are in your cell, putting their DNA in your cell. So it's up to you. This is mind-boggling. It's up to you to, the last say is in you. If you will believe this truth or not. Kahit pa tatambling ako dito, kung ayaw nyo talagang maniwala, wala tayong magagawa dyan. Kung ayaw talaga nating maniwala, kasi stubborn ang heart natin, maybe because nag-sit in na ang Lucifer's blood in you, na naging proud ka. Kasi ang isang katangian ni Lucifer, these worthless shepherds, fallen angels, is proud. Hindi mo aminin na naisahan ka. Hindi ka mapagkumbaba. Bagkus ay naging mapagmataas ka. Kasi nga, yung Lucifer's blood ay inintroduce na sa iyo. At the spirit of pride
greediness, arrogant, which is the DNA o Lucifer, nag-sit in na maybe sa inyo. So kaya nga, yung mga unbox dito, huwag nyo nang ipagpilit na maniwala ito sila. But of course, for those who are humbled by the Lord, yung magpakumbaba, if my people will call by my name, humble themselves, and turn from their wicked ways, then I will heal the land. But if you are proud, arrogant, stubborn, hard-headed, doubtful, you have no place to be forgiven, mga kapatid. So, as of now, mga kapatid, dito muna ako. Just a continue of the Nephilim stage tomorrow. Oh, no, wala tomorrow, mga kapatid, kasi busy ako. Tomorrow pala. It's our Sunday service. It's our day of the Lord. Thank you for you watching. Mga kapatid, thank you for watching. May the Lord enlighten you. May the Lord mas mapastrong pa yung paniniwala mo sa Panginoon. Please tag and share. Hindi natin kailangan na kasi may nag-PM sa atin na bless daw. Tapos sabi niya na may siniran siya na bayaw niya na nakaturok. At siniran niya sa video natin, hindi daw mag-watch kasi nga baka magkapera lang daw ako kasi sa mga reels and mga Facebook ngayon na online na share no. Mga kapatid. So, we are not into that because this kingdom is doomed for destruction. This kingdom is ready to be burned. Praise God. So, salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid, and I will pray for you. Father God, thank you for this wisdom that you have given your people, even to mine. We submit, O God, we are humbled. No glory and honor but in you alone. It's you alone, our Lord Jesus Christ, is coming King. We are waiting. The bride is waiting for the bridegroom to come. And we are ready. And we have lamps and oil reserved so that we will be able to wait patiently in your coming. Thank you, Father. All glory, honor, praises, adoration to you alone. In Jesus' mighty name. Amen. Good morning, mga kapatid. God bless you all.